Welcome to Maroon Talk, the only segment dedicated for anything and everything UP Fighting Words. I'm Fimran, batch 2010 from UP Los Baños. Enzo Rigondola, Batch 2010, UP Diliman. Yo! Eto na Welcome naman tayo. to episode 2 of our pre-season 87 discussions. And on this episode, dahil nakita niyo naman sa title, we discuss who we think will be the final four for season 87. Mm-hmm. Yo! Kung napanood nyo yung first episode, ang discuss namin schedule, alam nyo na kung sino yung aming top 2. And yun ay UP and Lasal. Oh. Okay, so yeah. Unanimous tayo doon. Yes. UP Lasal 1 and 2. Hindi lang natin alam kung sino yung magiging 1, hindi lang natin alam kung sino yung magiging 2. Yun ang sure tayo. And siguro if may nangyari lang na something kakaiba, hindi lang matutuloy yan. Pero by the looks of how things are going, malamang yan yun, no? Ang hindi lang malinaw talaga hanggang ngayon, sino magiging 3 at 4? Oh. Iniisip ko nga rin titignan ko yung schedule, konting research dun sa ibang teams. Hirap sabihin eh. Oo. Wala Hindi talaga siya clear cut di ba? Parang lahat sila merong chance na makapasok. Yung kumbaga yung 3 to 8, posibleng lumaban lahat. Oo. Final 4. Ay, well, ewan ko lang yung Ateneo Well, hindi, Coach Tab, yeah, sige, bigyan natin. Posible pa rin naman. Kaya pa rin eh. Oo, yeah, posible. Hindi siya parang yung last 2 seasons na parang discounted na kagad natin yung UST tsaka yung UE, UE, FEU. Oo. Diba? Wala. Ngayon in play sila eh. Oo nga, pag-usapan natin yun, di ba? 85 and 86, sure ako na wala ang FEU. Kasi when they were were performing ng preseason, heading into the season itself, talagang wala eh. As early on, I saw a struggling team na kulang sa main man, kulang sa materyales, sabihin natin, in terms of making it to the Final Four. UE had their chances. And it showed. Eventually, diba? Lumabas siya talaga na hindi talaga Final Four contender yung team na yun. Teams nung past 2 seasons. And aside from that, we counted them out then, but parang sila yung naging parang spoiler and potential. Kumbaga, natapos silang 5th or 6th. Yung ganun, nandun sila sa mid-table. Na kayang sana, kaya lang parang too little too late eh. Yung runs na ginawa. Oo. Yun. Tapos yung UST, wala talaga. Wala talaga. Kulang talaga. Coaching changes, tapos the culture was really bad. Oo. Tapos yung Adamson naman, siyempre, alam na natin, Dinumlas Timosa lang naman yung opensa nila. Na-injure pa siya nung last season. So, wala talaga. But, nung 86 ba? Hindi rin eh. Puro bata pa ata kasi sila nun. So, hindi rin umabra. Then, ano ba iba? NU. NU made it. But, yun lang. Umabot sila Final Four. But then, going up against the bigger teams, hirap talaga sila. So, hindi ko alam kung, well, if you think about it, they have good players. They have good recruits. Kaya lang,
wala eh. Hindi umaabot, hindi yung competition nila, ewan ko, hindi ano eh. But they had good potential heading into the Final Four the past two seasons with Baklaan, sila Enrique, sila Figueroa. Kaya lang wala eh. Iba, hindi talaga umuubra sa Ateneo, UP, Lasal the past two seasons. No? But now, medyo iba nga. Mhm. Medyo iba na. So, if we think about it, ako, sige, kung pipili ako ng 3 at 4 ko, sige, siguro I could say na pwede ko para ipasok yung naging Final Four nung Phil Oil. FEU and UST. So tingin mo hindi mag-Final Four yung NU Oo, this ngayon. season? Oo. Posible. Since wala si Baklaan, shaky sila sa akin wala pa rin ano eh. Wala pa rin silang main guy to take them there. Yun na sa akin yun yung call ko this early on Pero season. yun nga yung tingin ko kaya bibigyan ko sila ng chance eh. So counted mo Kasi yung NU. yung isang Okay. ano ko NU kasi dahil nawala si Baklaan tapos the past ilan ba 2 seasons ano na sila eh parang may heartbreak na. Meron ng sakit Mhm. doon sa players nila na essentially the same players pa rin naman yun, di Yes, ba? yes. So, wala man si Baklaan, wala man silang main guy. Parang mas dangerous sila kasi pwede sila mag-band together na meron silang shared trauma, shared pain na yun yung mas magpapaano sa kanila. Magpapalakas sa kanila. And that would be enough to get them to the Final Four. Hindi ko alam kung 3 or 4 o kung baka Kung surprise tayo lahat, mag o 1 and 2 sila, di ba? Pero tingin ko yun eh. Kasi parang ganyan din yung UP nung sipin mo nung time nila before tayo nag-Final Four. 'Di ba? Ilang seasons din yun na almost eh. Nag number 6 tayo, nag number 5 pero kinapos tapos biglang surprise, 'di ba? Out of nowhere. So yung NU tingin ko nandoon na sa path na yun eh. Nandoon na sila sa area na yun na nandoon na sila, meron lang silang glass ceiling na tinatry i-break through. And baka ngayon na yun. Hindi natin alam. Kung at least, tingin ko at least kaya nilang i-match yung last season result nila Mm. despite the loss of their star player. Actually, kung isipin mo nga, intact pa rin naman yung NU, di ba? Nawala lang si Baklaan. Pumasok sila, nandiyan pa sila Manansala, sila Figueroa nga, sila Enriquez, Oo. Malonzo, if I'm not mistaken. Plus, pumasok sila Tebol Garcia, Vince Reyes, members of that Adamson Juniors Championship team na ngayon hindi pa natin nakikita masyado yung yung effectiveness sila sa team. But yeah, kumbaga, yun nga, nabanggit ko kanina eh. Kung talent at talent lang, meron yung NU talaga eh. It's all a matter of how they maximize all of those. Siguro. Oo. Tsaka Meron eh. yung sinabi natin sa first episode na chemistry, yun nga, dahil intact sila, pwedeng mauna silang magkaroon din ng chemistry ahead of Before the the other others. teams. So, take advantage of that. Yun nga, yung pagiging intact nila. Gamitin nila yun. Kilala nila, alam nila yung amoy ng isa't isa eh. So, dapat mag-translate yun sa wins kahit papaano. Makalamang man sila doon sa doon sa other 5 teams below them. The other half. Oo. Other half man lang, di ba? Okay. So akin UP Lasal FEU UST. Si Enzo UP Lasal NU. Sino yung isa mo pa, Zo? Yan yung mahirap. Kasi
Ka-count out ko na ba Ateneo? Meron silang Tab Baldwin na dahil nga sinabi natin, 'di ba, sobrang dikit yung field. Baka isang panalo lang would Malaking get them bagay. there, 'di ba? Yes. Correct. Parang kung matapos sila lahat na 6-8, 7-7, 8-6, nasa range na yan lahat. Baka makapasok pa eh, kahit na ganong kahina sila ngayon, hindi mo masasabi. Sa season. Oo, Kung yun sa sabi. season, 'di ba? Kung matapos sila na 6 wins lang o 5 wins lang, eh kung lahat naman nandun lang sa range na 'yon. Yep. Baka nasa contention pa rin sila eh. Posible. Pero kung pipili ako ng isa, sino kaya? Tingin ko FEU. Oo. Okay. Maganda yung preseason ano nila eh, results nila eh. Yeah. Yung Ateneo, walang napakita masyado eh. Parang nag-practice lang sila sa kung saan man. At least sa FEU, may tournament na May yun, Final Four results. sila sa ano eh. May May results results. talaga eh. Yes. So, yun. Of course, ibang tournament yung UAAP. And, malay mo, mag-step up bigla yung Ateneo. Ganun din eh. Parang ano din yan, parang NU na wala rin silang, sino bang main guy nila ngayon? Hindi rin ganun kalinaw eh. Sino? Chris Kun? Si Chris Ateneo. Kun ba? Sa Ateneo. Nawala rin si Amos eh. Yeah. So, alam mo yun, baka ganun din, baka yung hirap na pinagdaanan nila last year, quote-unquote hirap, nag-Final Four naman. Baka ngayon yung talagang totoong underdog sila. And baka yun yung makatulong sa, alam mo yun, sa mentality nila na ganun din, mag-band together, tapos mag-step up lahat sila. Again, may Tab Baldwin sila. So maganda na yung system nila. Maganda yung coaching. It's a matter of maximizing everyone to their fullest potential. Di ba? Yep. Yun. Ano bang natin discuss? Sa akin yung UST, sinabi ko ba UST? Oo, di ba? Sinabi ko UST. Ano ba? Oo, sinabi mo UST. Oo, yun. Sa akin kasi yung malaking bagay talaga yung pagkapasok ni Padrigaw dun sa kanila. And na gano'n naman, lumabas din naman ng fuel oil. Tapos may Cabanyero pa, syempre. Tapos may isa pa yung Mahmood ba, paano nun? Isa pa silang player na ano eh, na galing Gilas Youth, Batang Gilas, na Mm. papasok din. Plus, may isa pa, yung galing perpetual na MVP ng juniors, si Asido. Hindi ko sure kung napanood natin nung Phil Oil. Parang di pa ata. So, again, another high caliber recruit na nakuha nila. So, yun, posible. And siguro naman, second season na ni Coach Pido, kahit pa paano naman siguro nagbago na yung culture nila. Yung losing ways, ika nga. Sana naman na nawala na sa kanila. And yun, mag turn around na and head into better results para sa mga taga Espanya. Mhm. Okay? Then again, kayo, tingin nyo, anong sino call nyo for Final Four? I'm sure you have your own thoughts, teams to support, or players na hindi namin alam. But that's how we see it now. Again, this won't matter come the season. These are all speculations on our end and how we see things. But again, as we mentioned, iba ang laro sa season sa UAP. And it's all gonna matter of those to those teams who step up during the games. Yep. And execute. Kasi that's how you determine kung sino yung great teams sa good teams.
And that's all what's gonna matter. Okay? Yun. So, Yes. recap lang natin. Yes. Final Four, UP, Lasal, Unanimous. NU, FEU sa akin. Same tayo sa FEU. Pinasok ko lang ang UST. Walang NU sa'yo. Oo. Pero yung, Wala kumbaga rin. yung 3 and 4 namin ni Enzo pareho. Parehong may asterisk yun, kumbaga. Oo, kasi nga, tingin natin lahat yan in play. Kahit Ateneo, kahit Adamson, Yes. may pag-asa yan. Mhm. Maganda. So, kung last season sinabi natin maganda, this season mas maganda pa kasi yun nga, wala tayong kina-count out this season na team. So, exciting. Yes. Mag-usap tayo ulit after the first round, no? Habang titingnan natin naman yung how teams look heading into the second round, no? So that's kailan ba yun? October. Start of October. October 2 ang last game eh. Kaya October 6. October 6 pala, sorry. So a month from now, yan, nakita tayo ulit at discuss natin. Siguro mas may picture na tayo kung sino mag-final for Oo. end of October. Mga ganun. Okay? Alright? Again, we have Maroon Talk merch. If you guys watch the first episode, discuss namin na we'll have a pre-order form to be posted on the Maroon Talk Facebook page. And dun kayo pwede mag-order. May sizes dun, may design, kung anong gusto yung kulay, anong design gusto yung orderin. And all the details will be there. May stickers din tayo. So if you guys see us sa games, huwag kayong mahiya na lumapit sa amin and usapin kami as well as ask for stickers. Okay? Yun. So that's our final four predictions for season 87. Zo, promote mo ulit yung ano mo. Walang masama dyan. September 7. 7, 8:30 p.m. Joe's Big Plate, Molito, Alabang. Comedy Bangers sa Alabangers with Andre and Bernardo and the other comedians. Kasama ko doon. Kaya hindi ako makakanood ng game sa Sabado against Ateneo. Magla-live stream lang ako. Pero yun, kung hindi kayo manonood ng game sa Araneta, tapos meron naman kayong oras at budget pumuntang Alabang, panoorin nyo na lang ako. Yes. Baka Saka kung mag-enjoy taga-South pa kayo, kayo. di ba? Kung taga-South kayo. Oo, taga-South why not? kayo. Ayaw nyo bumiyay ng QC. Tara, stand-up comedy. Sabay-sabay kayo manood ni Enzo doon ng game. Oo, Ano man. tara. Nanonood din sila eh, di ba? Sino po ang kasabay mo, Zo, na na, ano pa tawag sa inyo? Na comedians. Openers. Yung, Openers. Teka, kunin ko yan. Baka may makalimutan ako eh. again, Mahirap na eh. comedymanila.com.ph ba? /shows. .ph. Mas mura kung comedymanila.ph/shows. mas mura kung bumili na kayong ticket ngayon kaysa sa door. Di ba? Teka lang ah. Kasama ko si again, headline Andren Bernardo. Kasama ko si River Cruz, si Julius Lamonte, si Kaloy Bunyi at si Ray Mamuwad. So yan, puro mga bigating komedyante yan. Mag-enjoy kayo dyan. Yes, Bumili sir. na kayong ticket. Yes. Kaysa sa door kayo bumili, mas mahal doon. Okay? Tsaka mas madaling bumili ng ticket dito kaysa bumili ng ticket sa UP game. Correct. Actually, totoo Diba? yan. Totoo yan. Hanggang ngayon, wala pa rin ticket na nilalabas. Okay. Ilang araw na lang, wala, kakalabas na lang schedule. Okay, so, totoo. Yun. Okay? See you guys on the next episode. Peace.